money. Okay, so, grabe ano nang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kadiri na talaga. Ako sa inyo. Oh. Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo pong gobernador. Okay. Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya. Bakit ba kami nandito? Sabi niya, okay, number 1, tatakbo siyang gobernador. Okay? Humingi po ako ng suporta sa inyo. Okay, humihingi siya ng suporta. Ibig sabihin, sabi niya, iboto niyo ako kasi tumatakbo ako ng gobernador. Ano bang suporta ang ibibigay niyo sa mga taong tumatakbo? Boto. Di ba? So, humingi siya ng suporta. In other words, boto. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Okay, dumating ang biyaya. Oh, kayo style pala to eh. Dumating ang biyaya. Okay? Ano pa? May dalang biyaya. Tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta o boto, may dala siyang biyaya. Okay, anong biyaya yan? Bibigay ako ng benepisyo sa inyo. Okay, benefits. Mga kabatas natin, benefits. Okay. Very good. Okay, benefits. Okay. Okay, yun. Walang uuwing luhaan. Pero, meron kayang uuwing na bayaran? Yun lang ang tanong. Oh, di ba? Let's go. Uuwi kayong may dalang pera. Oh, money. Okay, so, tumatakbo siyang gobernador, humihingi siya ng suporta, boto of course, tapos mamimigay siya ng pera. Para saan? Okay. Yes! Aside dun sa bibigyan mo ni Congressman Don. Grabe ano nang nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Kadiri na talaga. Isipin mo, ganyan yung nangyayari sa'yo. Parang binibigyan ka na lang ng pera, tapos tuwa kayo. Ni Congressman Don Ronay, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, Okay! Mga kabatas natin, personal na pera ang ibibigay niya. Personal na pera. Para saan? ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po sabi ni Rianel Venice Babaw, grabe vote buying dati patago. Gabi nagaganap, tinatawag nila gapangan ngayon, lantaran na. Hindi naman siguro vote buying ito. Well, total yan sinabi ko, no? Pag-aaralan lang naman natin yung vote buying. Personal na pera niya, okay? Ewan ko, vote buying ba yan? Aralin lang natin yung mga elemento, okay? tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Dondor, kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si vice governor na magiging vice governor din naman triple ang ibibigay namin sa inyo. Okay, yan ang promise, di ba? Gawin nyo akong governor nyo. Gawin yung vice governor yan. Gawin yung congressman yan. Triple ang ibibigay namin sa inyo. Hay! Nako. Okay po ba yun? Okay. Okay. Tignan natin. Ma-explainer eh. Dito na lang tayo sa madaling. Meron akong meron akong Supreme Court decisions. Kaya lang, dito na lang tayo. Dito sa Inquirer.net. Explainer. Okay? Vote buying, vote selling. Sabi ni Plants TV, di ba bawal paglantaran? Dito sa aming grocery kasi Pasko, galante siguro siya, pero mali dahil tumatakbo siya. Kahit siguro hindi lantaran, bawal. Ikaw naman, Plants TV. Alam nyo, hindi na lang talaga ako magtataka, no, kung pahirap na yung mga Pilipino. Kasi hindi nila iniisip na yung mga binibigay nilang pera sa inyo, puhunan yan. Magkano lang ang sahod ng politiko? Sabi nga ng batas natin, di ba? Public service. If you want to be rich,
you're not supposed to be in public service. Kasi ang daming nagre-reklamo noon, sinasabi nila, alam nyo para hindi mangurakot, yung mga politiko na yan, taasan nyo yung kanilang sahod. Diba? Taasan yung kanilang sahod daw para hindi na daw sila mangurakot. Alam nyo yung sinabi? No. Sabi niya, if you want to be rich, don't be in public service. Kaya nga public service yan eh. Maglilingkod ka sa bayan, hindi ka magpapayaman. Pero baliktad ang nangyayari. Kaya makikita nyo dito mga batas natin, kung namimigay na ng pera yan, sinabi nga ni Vico Soto din yan, di ba? Ni Vico Soto, na-quote siya doon. Kung pipili ka ng iboboto mo, piliin mo yung pinaka-konti ang ginastos. Kasi nga, konti rin yung babawiin niya sa'yo. O in other words, yung kukurakutin. Okay? Uulitin ko ulit, hindi naman natin sinasabi na itong si Dan Fernandez ay engaged in vote buying or vote selling. Dahil tayo ay batas natin, kailangan natin pag-aralan ito. Pag-aaralan lang natin. Okay? Sabi, Manila, Philippines, despite stern warnings and clear rules, vote buying and selling persists in Philippine elections. Sabi niya, sa Tagalog, mga kabatas natin, kahit pinagbabawal, marami pa rin engaged in vote buying and vote selling. Sabi niya, criminal practice daw yan. Pag criminal yung practice, ibig sabihin, pwede kang makulong. Okay? Ito, sabi niya, may tough penalties kasi nga may kulong at it involves the exchange of money, gifts, or favors for votes. Wait, ano ba yung sinabi niya doon? Ano ba yung sinabi niya? Iboto nyo kami? Tapos pag nanalo kami, magiging triple. Hindi ko lang alam kung pasok yon dito. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, pinag-aaralan lang naman natin kung ano yung nasa internet na yan. 4 votes. Bibigay ka ng personal na pera mo para iboto ka. Tapos, kapag binoto ka, may promise ka pa na magiging triple. Hindi ko na alam yan, ha? Hindi ko na alam yan. Ito. The Commission on Elections defines vote buying as, ito na. The act of giving, offering, or promising this in exchange for votes. Oh no. Pati pala promising. So, nag-give ka na, nag-promise ka pa. Pero syempre, hindi naman natin alam kung vote buying talaga yan. Sino ba tayo? Perfect score, lagot. Kasi, well, sabi ko, hindi naman natin sinasabi na he's engaged in vote buying. Kasi nga, inaaral lang natin ang vote buying dito. Act of giving. Nagbigay siya ng sarili niyang pera. Tapos nag-promise na pag nanalo, triple ang ibibigay. Di ba? Ayos si attorney, walang holiday break. Actually, kahapon, kaya hindi ako nag-live stream. Ngayon. Tapos mamaya, yun, with the family. Syempre, kailangan ko rin kayong batiin. Di ba? In exchange for votes. Ano ba yan? Vote buying? Ganyan pala yung vote buying. Ito. Ano daw yung pinapromise? Ito. Money or anything of... Number 1, pasok ka. Pero syempre, hindi ko sinasabi na vote buying yung ginagawa niya. Napanood nyo naman yung video. Pare-pareho tayo na napanood. Money or anything of value. Doon na lang, huwag na tayong tumuloy. Hindi, tuloy natin, syempre. Any office, position, or job. Franchise or reward, public or private. Expenses directly or indirectly. To extract expense from any person, association, corporation, entity, or community. This is done to persuade anyone or the general public to vote for or against any candidate or to withhold his vote in an election. Iboto nyo ako. Kunwari ako, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng pera ngayon. Personal na pera ang ibibigay ko sa inyo. Pag binoto nyo ako, triplihin ko yan. Di ba?
Ewan ko lang kung ano. Kung pasok. Vote selling or the act of selling votes. Illegal din yun, yung pagbenta ng votes. The asking or receiving. Tignan nyo. Hindi mo kailangan humingi. Yung makatanggap ka lang, vote selling na rin. So, kahit hindi ka humingi, pag tinanggap mo, yun din ang problema. Kasi sinasabi ng mga tao, tanggapin mo lang, umuwi ka, enjoyin mo yan. Tapos, pagkatapos niyan, huwag mo siyang iboto. Huwag naman ganun. Kasi nga, illegal pa rin yung selling of votes. Kasi kahit hindi mo hiningi yan, basta tinanggap mo, directly or indirectly, of any expenditure or promise of any office or job or public or private for any aforementioned reasons by any person, association, corporation, group, or community. Any expenditure, kahit ano daw kahit offer ng trabaho, kahit hindi pera, vote selling pa rin yun. Ay, nako.